Nawasak ang aking mundo hindi dahil sa isang sampal, kundi sa isang pabulong na halik na ninakaw sa loob ng sarili kong banyo. Habang nagpapakapagod ako sa kusina para sa aming pabahay, nagpapakasarap ang asawa ko sa mismong bayaw niya. Palayasin na natin ang osin na yan. Sabi pa nila, pinunasan ko ang aking luha, hindi para sumuko, kundi para maghanda. Sisirain ko ang huwad nilang palasyo. Handa na ba silang masunog sa impyernong ginawa nila? Kailan mo ba palalayasin ang babaeng yan? Nakakasawa ng magtago, Alfonso. Ang malambing at mapanuring tinig ni Beatrice ay tumagos sa manipis na siwang ng pinto ng banyo. Sapat na upang magpatigil sa mundo ni Magnolia. Nakatayo si Magnolia sa madilim na bahagi ng pasilyo. Tanga ng isang puting tuwalya na kaniyang pinaplansan ng may labis na pag-iingat. Ang kaniyang mga daliri na puno ng maliliit na pilat mula sa libu-libong tusok ng karayom ay nangangatog, mahigpit na nakakapit sa malambot na tela na tila ba ito na lamang ang tanging bagay na pumipigil sa kaniyang pagbagsak. Ang bahay na ito ay amoy bagong pintura pa, isang amoy na para kay Magnolia ay sagisag ng 5 taon niyang pagtitipid. Ng mga gabing puyat sa harap ng kaniyang lumang makina, at ng bawat sentimong kaniyang itinabi mula sa pag-aayos ng mga sirang damit ng kanilang mga kapitbahay. Ngunit sa isang sandali, ang bango ng tagumpay ay hinaluan ng nakakasulasok na amoy ng pagtataksil. Onting tiis na lang, mahal ko. Ang sagot ni Alfonso, ang boses na dati ay nagpapatahimik sa mga takot ni Magnolia, ay ngayon ay nagdudulot ng hapdi na mas matalas pa sa anumang karayom. Kapag natapos na niya ang huling hulog sa bangko bukas, handa na ang mga papeles na ginawa ni Mama. Ipapalabas namin na ibinigay niya ang karapatan sa akin bilang kabayaran sa lahat ng ginastos ng pamilya para sa kanya. Hindi niya malalaman ang tungkol sa pekeng titulo hanggat hindi siya tuluyang nakakalabas ng pinto. Narinig ni Magnolia ang mahinang tawanan ni Beatrice, isang tunog na tila kalansing ng mga basag na kristal sa kaniyang pandinig. Nadama niya ang malamig na pawis na namumuo sa kaniyang noo at ang biglang panunuyo ng kaniyang lalamunan. Ang kaniyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Bawat pintig ay tila isang mabigat na hampas sa kaniyang dibdib na nagnanais kumawala sa sakit. Nais niyang sumigaw, nais niyang sipain ang pinto at komprontahin ang kaniyang asawa at ang asawa ng kapatid nito. Ngunit ang kaniyang katawan ay tila naging bato. Ang tanging nagagawa niya ay ang manatiling nakatayo, nakikinig sa bawat salitang unti-unting pumapatay sa kaniyang pagkatao. I mean, look at her, Alfonso. She's just a seamstress. Hindi siya bagay sa mansyon na to. She looks more like a maid than the mistress of the house. Dagdag pa ni Beatrice na may halong pangungutya. Dahan-dahang humakbang paatras si Magnolia. Iningatan niyang hindi lumikha ng anumang ingay ang kaniyang mga paa sa makintab na sahig na siya rin mismo ang naglampaso kaninang umaga. Ang bawat hakbang ay tila paglayo sa lahat ng kaniyang pinaniwalaan. Pagbaba niya sa kusina, bumungad sa kanya ang kanyang biyenang si Doña Carmela na abala sa pag-aayos ng mga mamahaling plato sa hapagkainan. Magno, bakit ang tagal mo sa taas? Ang mga bisita ay naghihintay na ng pagkain. Siguraduhin mong maayos ang pagkakaluto mo sa kare-kare. Huwag mong ipahiya ang anak ko. Utos ng matanda nang hindi man lamang siya tinitingnan. Ang tinig nito ay puno ng awtoridad. Ang uri ng boses na palaging nagpapaalala kay Magnolia na siya ay isang utang na loob lamang sa pamilyang ito. Tumango lamang si Magnolia. Ang kaniyang paningin ay nagsisimulang lumabo dahil sa nagbabadyang mga luha, ngunit pilit niya itong pinigilan. Humawak siya sa gilid ng lababo, dinaramdam ang lamig ng tiles na tila kasing lamig na rin ng kaniyang puso. Maya-maya pa ay narinig ang tunog ng mga yabag na pababa ng hagdan. Lumabas si Alfonso at Beatrice na tila ba walang anumang nangyari. Ang kanilang mga mukha ay nakasuot
ng mga maskara ng pagiging disente at kagalang-galang. Lumapit si Alfonso kay Magnolia at ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ng asawa. Salamat sa lahat ng pagod mo para sa party na ito, asawa ko. You are such a blessing to this family, sabi ni Alfonso sa harap ng kanilang mga panauhin. Ang init ng kanyang palad sa balikat ni Magnolia ay tila isang nagbabagang bakal na pumapaso sa kanyang balat. Tumingin si Magnolia sa salamin na nasa kabilang dingding ng kanilang dining area. Nakita niya ang kaniyang sarili, isang babaeng payat, may mga matang puno ng pagod, at suot ang isang simpleng duster na malayo sa nagniningning na kasuotan ni Beatrice. Ngunit sa likod ng mga matang yon, may isang bagong apoy na nagsimulang magliyab. Hindi ito ang apoy ng galit na nagnanais sumabog, kundi ang apoy ng isang biktima na sa wakas ay nagising mula sa isang mahabang panaginip. Paano ko magagawang ngumiti sa harap ng taong dahan-dahang pumuputol sa hininga ng aking kaluluwa? Hanggang kailan ko kayang dalhin ang bigat ng katotohanang ang bahay na itinayo ko sa pamamagitan ng aking mga luha ay siya ring magiging libingan ng aking mga pangarap? Ang liwanag ng umaga na sumisilip sa pagitan ng mga kurtina ay hindi nagdala ng bagong pag-asa para kay Magnolia, kundi isang masakit na paalala ng kaniyang bagong katotohanan. Maaga siyang nagising bago pa man tumilaok ang mga manok o magsimulang gumalaw ang ibang tao sa loob ng bahay. Ang kaniyang katawan ay tila gawa sa mabigat na tingga. Bawat kalamnan ay sumasamo ng pahinga mula sa nakakapagod na gabi. Ngunit ang kanyang isip ay nanatiling gising. Inuulit ang bawat tawa at bawat mapanirang salita na narinig niya sa likod ng pinto ng banyo. Habang naghahanda siya ng almusal sa kusina, ang bawat galaw niya ay tila automatiko. Ang tunog ng kutsilyo na tumatama sa kahoy na sangkalan ay nagsilbing ritmo ng kaniyang nag-iisang pighati. Nang lumaon ay isa-isang bumaba ang mga miyembro ng pamilya Reyes, dala ang kani-kanilang mga maskara ng pagiging kagalang-galang na tila ba walang laso na dumadaloy sa ilalim ng kanilang mga balat. Naupo si Doña Carmela sa kabisera ng hapagkainan. Ang kanyang mga mata ay mabilis na naglakbay sa bawat pagkaing inihain ni Magnolia. Magno, masyadong maalat ang kare-kare kagabi. Nakakahiya sa mga naging bisita natin. Akala ko ba ay sanay ka na sa pagluluto para sa amin? Pagod ka lang ba? O sadyang nawawala na ang focus mo sa gawaing bahay? Ang tinig ng matanda ay tila isang latigo na humahampas sa konstansya ni Magnolia. Bawat salita ay may layong ipaalala sa kanya ang kanyang mababang katayuan. Hindi sumagot si Magnolia. Nanatili siyang nakatayo sa gilid, nakayuko ang ulo bilang tanda ng kaniyang nakasanayang pagsunod. Sa kabilang panig, kumuha si Beatrice ng sandok at nagsimulang maglagay ng kanin sa pinggan ni Alfonso. Isang tungkulin na dapat sana ay kay Magnolia. Hayaan mo na si Mama, Magno. Alam naman nating lahat na baka mas marami kang iniisip na tahiin. Napansin ko nga, iyong mga ginagawa mong basahan ay parang hindi na pulido ang tahi. Maybe you're just getting old for this kind of labor? Ang wika ni Beatrice na may kasamang matamis ngunit nakakalasong ngiti. Tumingin si Alfonso sa kanyang asawa, ngunit wala siyang nakitang kahit anong bakas ng pagtatanggol sa kanyang mga mata. Sa halip, inabot niya ang kanyang kape at uminom nang hindi tinitingnan si Magnolia. Pagkatapos kumain, tumayo si Alfonso at kumuha ng ilang piraso ng pera mula sa kanyang pitaka. Inilapag niya ito sa mesa ng may kaswal na galaw. Tila ba nagbibigay ng limos sa isang pulubi sa lansangan. Pambili ng ulam natin mamaya. Huwag mo nang uulitin ang pagkakamali kagabi. Ayaw kong makarinig ng reklamo mula kay Mama. Ang malamig niyang utos bago lumabas ng bahay kasunod si Beatrice na nagpaalam na pupunta sa isang mall. Naiwan si Magnolia sa kusina upang magligpit ng mga pinagkainan. Kinuha niya ang polo ni Alfonso na nakasabit sa likod ng upuan upang ilagay sa labahan. Habang tinitingnan niya ang kuwelyo,
Isang mahabang hibla ng buhok ang kaniyang nakita. Isang buhok na kulay ginto at kulot sa dulo. Ang buhok ni Beatrice. Dahan-dahang kinuha ni Magnolia ang hibla ng buhok. Naramdaman niya ang hapdi sa kaniyang dibdib na tila ba ang buhok na yon ay isang buhay na alambre na sumasakal sa kaniyang puso. Sa halip na itapon, kinuha niya ang isang pirasong tissue at maingat na binalot ang buhok. Tila ba ito ay isang mahalagang bahagi ng kaniyang dahan-dahang nabubuong ebidensya. Sa gitna ng kaniyang paglilinis, narinig niya ang mga yabag ni Doña Carmela na papalapit sa kanya. Tumayo ang matanda sa harap niya. Ang mga kamay ay nasa baywang at ang muka ay puno ng isang mapanuring ekspresyon. Ang katahimikan sa pagitan nila ay naging mabigat. Tila ba may isang bagyo na nagbabadya sa loob ng 4 na sulok ng kusina. Magno, ang simula ni Doña Carmela, ang kanyang boses ay naging mas malambot. Ngunit may dalang kakaibang panganib. Napag-isipan ko na kailangang maging maayos ang ating pananalapi ngayon dahil sa bagong bahay. Ibigay mo sa akin ang iyong passbook at ang iyong mga naipon. Mas mabuting ako na ang humawak nito para hindi mo magastos sa mga walang kwentang bagay. Isipin mo na lang ito bilang bahagi ng utang na loob mo sa pamilyang tumanggap sa'yo noong wala kang wala. Napatigil si Magnolia. Ang kanyang kamay na may hawak na basahan ay bahagyang nanginig. Ito na ang huling bagay na kaniyang pinanghahawakan, ang kaniyang huling pisi ng kalayaan at ang bunga ng kaniyang mga gabing puyat sa makina. Tumingin siya sa kaniyang biyanan at sa kauna-unahang pagkakataon, hindi yuko ang kaniyang paningin. Isang tanong ang umalingaw-ngaw sa kaniyang isipan. Hanggang kailan niya kayang ipagpalit ang kaniyang dangal para sa isang pamilyang matagal na siyang ibinenta sa kawalan? Ang katahimikan sa kusina ay nabasag hindi ng anumang ingay, kundi ng bigat ng hinihinging sakripisyo ni Doña Carmela. Tumingin si Magnolia sa kaniyang mga kamay na nakapatong sa lababo, mga kamay na saksi sa bawat tahi, bawat puyat, at bawat pangarap na itinanim niya sa lupang akala niya ay kaniyang sarili. Ang bawat gatla sa kaniyang palad ay tila mga tuyong sapa na naghahanap ng katarungan. Sige po, Mama, kukunin ko lang sa taas. Ang mahinang sagot ni Magnolia. Ang kaniyang boses ay kalmado. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib ay may isang bagyo na unti-unting namumuo. Umakyat siya sa hagdan. Ang bawat hakbang ay tila isang mabigat na pasanin sa kaniyang kaluluwa. Pagdating sa kanilang silid, dumiretso siya sa maliit na lasi kung saan niya itinatago ang mahahalagang dokumento ng bahay. Binuksan niya ang isang itim na folder, ngunit sa sandaling mahawakan niya ang mga resibo ng kanilang buwanang hulog sa bangko, tila may kakaibang kaba na dumaloy sa kanyang mga daliri. Ang tekstura ng papel ay tila masyadong madulas at ang kulay ng tinta ay hindi kasing linaw ng mga orihinal na kanyang itinatabi. Sinuri niya ang bawat pahina sa ilalim ng liwanag ng bintana. Ang mga ito ay peking kopya, mga huwad na ebidensya na ipinalit sa tunay na bunga ng kanyang paghihirap. Naramdaman ni Magnolia ang biglang panlalamig ng kaniyang mga paa. Ang kaniyang hininga ay naging mababaw. Tila ba ang hangin sa loob ng silid ay sadyang ninanakaw mula sa kanya. Hindi siya tumigil doon. Sa isang sulok ng silid, malapit sa pintuan ng silid ni Doña Carmela, nakita niya ang isang maliit na basket ng basura na hindi pa nailalabas. Isang udyok ng kanyang kalooban ang nagtulak sa kanya na tingnan ang loob nito. Sa ilalim ng ilang piraso ng tissue, nakita niya ang mga pira-pirasong papel na sadyang pinagpunit-punit. Kinuha niya ang mga ito at dinala sa kanyang kama. Sa pamamagitan ng kanyang nanginginig na mga kamay, sinimulan niyang pagdikitin ang mga bahagi. Tila ba binubuo ang mga basag na piraso ng kanyang sariling dignidad. Nang mabuo ang dokumento, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para sa kanya. Ito ay isang kumpirmasyon ng paglipat ng pera, isang napakalaking halaga na kinuha mula sa kanilang joint account ni Alfonso at inilipat sa personal na account ni Beatrice.
Ang sakit na kaniyang nadama ay hindi na lamang isang hapdi sa puso, kundi isang malamig at matalas na galit na nanunuot sa kaniyang buto. Ang bawat sentimo na kaniyang pinagpuyatan, bawat oras na tiniis niya ang pang-aalipusta ng pamilyang ito, ay ginamit lamang upang paligayahin ang babaeng sumisira sa kaniyang tahanan. Nilukot ni Magnolia ang dokumento sa kaniyang palad bago ito maingat na itinago sa loob ng kaniyang damit, malapit sa kaniyang puso. Ang papel ay tila nagbabaga, nagbibigay ng init sa kanyang nanlalamig na pagkatao. Tumayo si Magnolia at lumapit sa salamin. Tiningnan niya ang kaniyang sarili. Inayos niya ang kaniyang buhok na palaging nakapusod ng mahigpit. At sa kauna-unahang pagkakataon, hinayaan niya itong malaglag sa kaniyang mga balikat. Nakita niya ang kaniyang mga mata. Hindi na ito ang mga matang puno ng pagmamakaawa para sa pagmamahal, kundi mga matang puno ng determinasyon. Pagbaba niya sa kusina, naghihintay si Doña Carmela sa ibaba ng hagdan. Ang kamay ay nakalahad, na tila ba isang reyna na naniningil ng buwis. "Nasaan na ang passbook, Magno? Bakit napakatagal mo?" Ang tanong ng matanda. Ang kanyang tinig ay puno ng pagkainip. Tumingin si Magnolia ng diretso sa mga mata ng kaniyang biyenan. Walang bakas ng takot, walang bakas ng pag-aalinlangan. "Mama, kailangan ko po munang pumunta sa malaking palengke. Marami pa po akong kailangang bilhin na kulang para sa hapunan mamaya. Mas mabuti po siguradong ako na ang humawak nito para hindi ako magkaproblema sa pagbabayad sa mga supplier." Nagulat si Doña Carmela sa tono ng pananalita ni Magnolia. May isang bagay sa tinig ng kaniyang mena maliit na manugang na hindi niya kailanman naririnig noon. Isang awtoridad na hindi niya kayang baliin ng basta-basta. Bago pa man makasagot ang matanda, mabilis na lumabas si Magnolia ng bahay, tanga ng kaniyang lumang bag at ang lihim na ebidensya na magpapabagsak sa pader ng mga kasinungalingan. Sa bawat hakbang niya palayo sa bahay na yon, nararamdaman niya ang bigat ng bawat taon ng pananahimik at ang unti-unting paglaya ng isang boses na matagal nang ibinaon sa limot. Ang tanggapan ni Attorney Isidro Velasco ay matatagpuan sa isang lumang gusali kung saan ang amoy ng lumang papel at tuyong tinta ay humahalo sa alimyon ng murang kape. Hindi ito ang marangyang opisina na inaasahan ng marami para sa isang abogado. Ngunit para kay Magnolia, ang bawat alikabok na sumasayaw sa sinag ng araw na tumatagos sa bintana ay nagbibigay ng pakiramdam ng pagiging totoo at payak. Pagpasok niya, nakita niya ang isang lalaki na seryosong nagbabasa ng makapal na dokumento sa likod ng isang mesa na gawa sa mabigat na nara. Inayos ni Isidro ang kaniyang salamin at tumingin kay Magnolia. Ang kaniyang mga mata ay pagod, ngunit may taglay na talas na tila kayang bumasa sa kailaliman ng kaluluwa ng isang tao. Sa simula, ang kaniyang pakikitungo ay formal at tila may bahid ng pag-aatubili, na para bang iniisip na ang babaeng nasa harap niya ay isa lamang sa maraming kliyente na nagrereklamo tungkol sa maliliit na away pamilya. "Attorney, hindi po ako naparito para lamang magsumbong o umiyak dahil sa sama ng loob." Ang simula ni Magnolia, ang kaniyang boses ay hindi nanginginig, bagaman ang kaniyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kaniyang bag. "Nandito po ako dahil nais kong bawiin ang buhay na ninanakaw sa akin." Dahan-dahang inilabas ni Magnolia ang pinagdikit-dikit na resibo at ang hibla ng buhok na nakabalot sa tissue. Inilapag niya ang mga ito sa ibabaw ng mesa ni Isidro nang may labis na pag-iingat, tila ba ang mga ito ay mga piraso ng isang mahalagang hiyas. Napatigil ang abogado. Ang kaniyang paningin ay lumipat mula sa mga dokumento patungo sa mga kamay ni Magnolia. Mga kamay na hindi makapagtatago ng katotohanan. Nakita niya ang maliliit na pilat, ang mga kalyo sa dulo ng mga daliri,
at ang panginginig na pilit itinatago ng kanyang kliyente. Sa isang sandali, ang pader ng pagiging formal ni Isidro ay tila gumuho. Kinuha niya ang kanyang pluma upang magtala. Ngunit bago siya magsimula, tumingin muna siya ng diretso sa mga mata ni Magnolia. May isang uri ng paghanga ang sumilay sa kanyang mukha. Isang pagkilala sa dambuhalang tapang na itinatago ng isang payak na mananahi. Hindi siya nagsalita agad. Sa halip ay iniurong niya ang isang baso ng maligamgam na tubig patungo sa direksyon ni Magnolia. Isang tahimik na kilos ng pag-unawa na masigit pa sa anumang mabulaklak na salita. "It's a serious matter, Magnolia." Ang malalim na wika ni Isidro. Ang pakikipaglaban sa sarili mong pamilya ay hindi madali. It will take everything from you. Your emotions, your time, and even the little peace you have left. Are you really sure you want to go through this? Tumango si Magnolia at sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ang isang kislap ng pag-asa sa gitna ng kadiliman. Ang presensya ng lalaking ito ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam na hindi siya nag-iisa sa gerang kaniyang papasukin. Ang bawat paghinga ni Isidro at ang seryosong pag-aaral nito sa kaniyang kaso ay nagparamdam kay Magnolia na may halaga ang kaniyang ipinaglalaban. May isang kakaibang init na dumaloy sa kaniyang dibdib, hindi dahil sa romansa, kundi dahil sa ginhawang dulot ng isang taong handang maniwala sa kaniyang katotohanan. Ngunit ang katahimikan ng kanilang pag-uusap ay nabasag ng maramdaman ni Magnolia ang pagyanig ng kaniyang telepono sa loob ng kaniyang bag. Ang pag-vibrate nito ay tila isang babala na nagpabalik sa kaniya sa malupit na realidad. Kinuha niya ang telepono at nakita ang pangalan na kaniyang kinatatakutan at kinamumuhian, Alfonso. Ang pangalan ng kaniyang asawa ay kumikislap sa screen, tila isang laso na naghihintay na muling pumasok sa kaniyang sistema. Tumingin si Magnolia kay Isidro at nakita niya ang pag-aalala sa mga mata ng abogado. Ang takot na kaniyang pilit na ibinabaon ay muling bumangon at ang tanong na bumabagabag sa kanya ay muling nagparamdam. Hanggang saan ang kayang gawin ni Alfonso kapag nalaman nitong ang kaniyang mahinang asawa ay mayroon na ngayong kakampi sa dilim? Ang pagpasok ni Magnolia sa kanilang tahanan ay tila paghakbang sa loob ng isang kuwebang puno ng nakabibinging katahimikan. Ang hangin ay mabigat, siksik sa tensyon na tila ba ang bawat hininga ay isang hamon sa kanyang dibdib. Sa gitna ng malawak na sala, nakita niya ang buong pamilya Reyes na nagkakatipon. Si Ramon ay nakaupo sa sulok, ang kanyang mga kamay ay nakabaon sa kanyang buhok habang ang kanyang mukha ay bakas ng matinding pagod at pagkatalo. Sa kabilang banda, si Doña Carmela ay nakatayo ng tuwid, ang kaniyang mga mata ay tila nagbabagang uling na nakatuon kay Magnolia sa sandaling lumapat ang paa nito sa sahig. "Nasaan ka galing, Magnolia? Kanina ka pa namin hinihintay. May malaking krisis ang pamilyang ito at ikaw ay wala rito para tumulong." Ang bulyaw ni Doña Carmela. Ang bawat salita ng matanda ay tila isang matalim na kuko na kumakalos sa kaniyang pandinig. Ipinaliwanag ni Alfonso na ang negosyo ni Ramon ay nasa bingit ng pagbagsak dahil sa mga utang na hindi nabayaran at kailangan nila ng agarang pondo upang hindi makuha ng mga pinagkakautangan ang kanilang mga ari-arian. Tumingin si Doña Carmela nang matalim sa kanyang manugang. "Magnolia, alam kong meron kang itinatagong pera mula sa iyong pananahi. At ang makina mo, maaari nating ibenta yon sa isang kolektor para pandagdag sa pambayad ni Ramon. Kinupkup ka namin noong wala kang wala, noong ikaw ay isang hamak na mananahi lamang na walang masisilungan. Utang na loob mo ang bawat butil ng kanin na kinakain mo sa pamilyang ito." Ang salitang utang na loob ay tumama sa puso ni Magnolia na tila isang dambuhalay bato na nagpapalubog sa kanya sa ilalim ng dagat. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod at ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Lumingon siya kay Alfonso
Umaasa na kahit sa huling pagkakataon ay ipagtatanggol siya nito. Ngunit ang kanyang asawa ay umiwas lamang ng tingin. Tila ba ang kanyang pag-iral ay isang abala lamang? Sumingit si Beatrice sa usapan. Ang kanyang tinig ay puno ng mapait na panunodyo. I mean, it's just a machine, Magno. At ang pera mo naman, hindi ba't galing din iyon sa pamilyang ito dahil dito ka nakatira? Why be so selfish? Isang makina lang iyon kumpara sa dangal ng kapatid ng asawa mo. Ramdam ni Magnolia ang pag-akyat ng init sa kanyang mukha. Hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa matinding kawalang katarungan. Ang makina na yon ay ang tanging alaala ng kanyang ina, ang tanging bagay na tunay na kanya. Hinawakan niya ang laylayan ng kanyang damit. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad hanggang sa makaramdam siya ng hapdi. Pagkatapos ng isang mahabang sandali ng pananahimik, inabot niya ang kanyang bag at inilabas ang kanyang huling perang natitira. Ito po ang pera. Kunin niyo na lahat. Pero ang makina ko, huwag niyo nang tatangkain panghawakan niyon. Hinding-hindi ko ibibigay ang kaisa-isang bagay na nagpapaalala sa akin kung sino ako bago ako naging aso sa bahay na ito. Ang renrot niyang sagot. Ang kaniyang boses ay mahina, ngunit may taglay na talas na tila pumutol sa mapang-aping hangin sa loob ng sala. Nang gabing iyon, matapos ang lahat ng sigawan at panunumbat, pumasok si Magnolia sa silid-aralan ni Alfonso upang maglinis. Ang kanyang puso ay mabigat pa rin, ngunit ang kanyang isipan ay tila isang matalas na patalim. Habang nagpupunas siya ng mesa, napansin niyang nakabukas ang monitor ng computer ni Alfonso. Isang dokumento ang nakabuyang niyang doon, isang dokumentong hindi para sa kanyang mga mata. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mukha sa screen. Ang pamagat ng dokumento ay nagpalamig sa kanyang buong katawan. Transfer of Certificate of Title. Sa ilalim nito, nakasulat ang address ng bahay na kaniyang pinaghirapang hulugan. Ngunit sa halip na pangalan niya at ni Alfonso, ang nakasulat na mga bagong may-ari ay Alfonso Reyes at Beatrice Reyes. Ang mundo ni Magnolia ay tila tumigil sa pag-ikot. Ang kanyang mga kamay ay nawalan ng lakas at ang basahan na kanyang hawak ay dahan-dahang nahulog sa sahig nang walang anumang tunog. Tumingin siya sa mga pangalan sa screen. Ang bawat titik ay tila isang lason na kumakalat sa kaniyang mga ugat. Sa gitna ng kadiliman ng silid, isang tanong ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan na tila isang sumpa. Kung ang mismong pundasyon ng kaniyang tahanan ay gawa sa pagtataksil, mayroon pa bang puwang ang pagpatawad sa pusong wala nang natira, kundi ang abo ng kaniyang mga pangarap? Ang sikat ng araw sa likod ng bahay ay tila nanunuot sa balat. Ngunit mas mainit ang apoy na nagmumula sa dibdib ni Magnolia habang siya ay abala sa paglalaba. Ang bawat pagkuskos niya sa tela ay tila isang pagtatangkang burahin ang lahat ng dumi na kumapit sa kanyang buhay. Ang amoy ng sabon at basang lupa ay nagbibigay sa kanya ng pansamantalang katahimikan hanggang sa maramdaman niya ang presensya ng isang taong nagnanais na muling gambalain ang kaniyang mundo. Lumapit si Beatrice sa laundry area. Ang kaniyang mga hakbang ay dahan-dahan at puno ng kayabangan. May bitbit siyang isang polo ni Alfonso, ang paboritong suot ng asawa ni Magnolia sa mga espesyal na okasyon. Nang walang pasabi, ibinato ni Beatrice ang polo sa loob ng planggana ni Magnolia. Dahilan upang tumalsik ang tubig sa muka at damit ng huli. Kasabay nito ang pagsabog ng isang halimuyak, isang matapang at mamahaling pabango na hindi kailanman ginamit ni Magnolia, ngunit pamilyar na pamilyar sa kaniyang pangamoy bilang pabango ni Beatrice. O Magno, pakisama na itong polo ni Alfonso. Siguraduhin mong matatanggal ang lahat ng mantsa, ha? Minsan kasi, kailangan ding mag-ayos at magpabango ng misis para hindi na naghahanap ng iba ang mister. Hirap kasi sa'yo. Amoy pawis at detergent ka na palagi. Ang mapait na panunodyo ni Beatrice habang tinitingnan ang kaniyang sariling mga kuko na bagong gawa. Tumigil si Magnolia sa kaniyang ginagawa. Hindi niya pinunasan ang tubig sa kaniyang mukha.
Sa halip, dahan-dahan niyang kinuha ang polo mula sa tubig. Nakita niya ang isang matingkad na mantsa ng lipstick sa kwelyo nito. Isang pulang marka na tila isang bukas na sugat. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Beatrice. Ang kaniyang paningin ay hindi na puno ng takot o pag-aalinlangan, kundi isang malamig na katotohanan na tila nagpatahimik sa paligid. Sa bagay, Beatrice, ang rainrot na sagot ni Magnolia. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may taglay na talim na tila humiwa sa hangin. May mga mantsa na madaling matanggal ng sabon. Pero may mga tao na kahit anong bango ng pabango ang gamitin, amoy basura pa rin ang pag-uugali. At kahit gaano ka pa mag-ayos, hindi mo kailanman mabibili ang isang bagay na wala ka. Ang dangal. Bahagyang namula ang mukha ni Beatrice sa galit. Hindi niya inaasahan ang gayong klaseng sagot mula sa babaeng dati ay tila isang piping tupa. Bago pa man makapagsalita ang kanyang bayaw, kinuha ni Magnolia ang kanyang telepono mula sa bulsa ng kanyang tapis at mabilis na kinuha ang larawan ng mantsa ng lipstick sa polo. Ang bawat detalye ng pagtataksil ay ngayon ay nakatago na sa kanyang digital na armas. Padabog na umalis si Beatrice habang si Magnolia ay naiwan sa gitna ng sikat ng araw, nakatayo ng tuwid. Pagkatapos ng kanyang mga gawain, pumasok si Magnolia sa kusina. Sa halip na ipagluto ang pamilya Reyes ng isang masaganang hapunan, kumuha lamang siya ng isang maliit na kawali. Nagluto siya ng isang simpleng pagkain para sa kanyang sarili lamang, isang pritong isda at mainit na sabaw ng gulay. Naupo siya sa sulok ng kusina, malayo sa marangyang dining table, at dinama ang bawat subo ng kanyang pagkain. Ito ang kanyang golden moment, di isang sandali kung saan kinikilala niya ang kanyang sariling pangangailangan bago ang iba. Sa gitna ng pagkain, naalala niya ang isang usap-usapan sa palengke kanina. Isang video na di umano ay kumakalat tungkol sa 2 taong nahuling magkayakap sa isang madilim na sulok ng parking lot. Ang tanong ay, sino ang kumuha nito? Nabalik lamang ang diwa ni Magnolia nang marinig niya ang tunog ng pagdating ng isang mensahe sa kaniyang telepono. Mula ito kay Attorney Isidro. Ang nilalaman nito ay nagpabilis sa tibok ng kaniyang puso na tila ba may isang dambuhalang pintuan na malapit nang bumukas. May problema, Magnolia. Nalaman ko kung sino ang notaryo publiko na ginagamit nila para sa pekeng titulo. Kailangan nating kumilos bago dumating ang Biyernes o tuluyan na nilang maililipat ang bahay sa pangalan nila. Maghanda ka, ang nakasaad sa mensahe. Napahawak si Magnolia sa kanyang dibdib. Ang laban ay hindi na lamang tungkol sa mantsa sa polo o sa pang-aapi sa kanya araw-araw. Ito ay tungkol na sa kanyang kinabukasan, sa kanyang tahanan, at sa huling piraso ng kanyang pag-asa. Hanggang saan ang kayang itaya ng isang babaeng wala nang natira, kundi ang kanyang sugatang puso at ang pagnanais na makitang muli ang liwanag ng katarungan. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ng pamilya Reyes ay tila isang buhay na nilalang, mapanuri at naghihintay ng pagkakamali. Pagkaalis ni na Doña Carmela at Beatrice patungo sa isang mamahaling spa, at nang masiguro niyang wala na rin si Alfonso, naiwan si Magnolia na mag-isa sa gitna ng malawak na sala. Ang sikat ng araw na tumatagos sa malalaking bintana ay nagpapakita ng mga alikabok na sumasayaw sa hangin, tila ba mga saksi sa kanyang gagawing pagtatangka. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Bawat pintig ay tila isang mabigat na palihan na humahampas sa kanyang dibdib, sapat na upang marinig niya ito sa kanyang sariling mga tainga. Dahan-dahan siyang umakyat sa hagdan, iniingatan na huwag lumikha ng anumang tunog ang kanyang mga paa sa makintab na nara. Ang pintuan ng silid ni Doña Carmela ay tila isang dambuhalang bantay na kaniyang kailangang lampasan. Sa kanyang pagpihit sa hawakan ng pinto, nadama niya ang panlalamig ng kaniyang mga palad. Pagpasok niya, ang amoy ng luma, ngunit mamahaling pabango at insenso ang bumalot sa kanya.
ang amoy ng kapangyarihan at pagmamanipula. Dumiretso siya sa maliit na silid sa loob kung saan naroroon ang isang malaking aparador. Sa kaniyang swerte, marahil dahil sa labis na kumpiyansa ng matanda, ang pintuan ng maliit na vault ay bahagyang nakaawang. Ang kaniyang mga daliri na sanay sa paghawak ng manipis na sinulid ay nanginginig habang dahan-dahang binubuksan ang mabigat na bakal na pinto. Sa loob, nakita niya ang isang makapal na dilaw na sobre. Nang ilabas niya ang mga dokumento, tila tumigil ang daloy ng kaniyang dugo. Nakita niya ang mga papeles para sa paglilipat ng pagmamay-ari ng bahay. Mga papeles na mayroong kaniyang lagda. Ngunit alam niyang kailanman ay hindi niya ito pinirmahan. Isang perpektong panggagaya sa kaniyang pirma. Isang sining ng panlilinlang na sadyang ginawa upang ilibing siya sa kawalan. Ngunit ang katahimikan ng mansyon ay biglang nabasag ng tunog ng gulong ng sasakyan na dumadausdos sa graba sa labas ng gate. Ang kaniyang buong katawan ay nanigas. Hindi ito dapat mangyari. Maaga pa para bumalik ang matanda. Ang kaniyang paningin ay naglakbay sa bintana at nakita niya ang sasakyan ni Doña Carmela na nakatigil na sa harap. Ang kaniyang mga kamay ay lalong nanginig, ngunit pinilit niyang manatiling matatag. Inilabas niya ang kaniyang telepono. Bawat pagpindot sa screen upang kumuha ng larawan ay tila isang napakatagal na sandali. Isa-isa niyang kinuhanan ang bawat pahina. Tinitiyak na malinaw ang bawat titik ng kaniyang pekeng lagda at ang pangalan ni Beatrice bilang bagong may-ari. Narinig niya ang tunog ng pagbubukas ng pintuan sa ibaba at ang boses ni Doña Carmela na nag-uutos sa katulong na kuhanin ang kaniyang naiwang bag sa itaas. Wala nang oras para lumabi. Mabilis na ibinalik ni Magnolia ang sobre sa vault at dahan-dahang isinarado ang pinto nito. Wala siyang ibang mapupuntahan kundi ang likod ng makapal na velvet na kurtina na tumatakip sa malaking bintana ng silid. Sumiksik siya sa pagitan ng tela at ng pader. Pinipigilan ang kaniyang paghinga hanggang sa maramdaman niya ang hapdi sa kaniyang baga. Ang pintuan ng silid ay bumukas ng malawak. Narinig niya ang mabibigat na hakbang ni Doña Carmela. Ang bawat pagtapik ng kaniyang takong sa sahig ay tila isang hatol ng kamatayan para kay Magnolia. Ang matanda ay tumigil sa gitna ng silid, tila may nararamdamang kakaiba sa hangin. Nasaan na ba ang gamot ko? Ang bulong nito sa sarili, habang ang kaniyang mga yabag ay papalapit ng papalapit sa kinaroroonan ni Magnolia. Sa gitna ng nakabibinging kaba at pananalangin na huwag siyang makita, naramdaman ni Magnolia ang isang biglang pagyanig sa loob ng kaniyang bulsa. Ang kaniyang telepono na sadyang nakalimutan niyang ilagay sa lubos na katahimikan ay nagsimulang gumanit. Isang sunod-sunod na pag-vibrate na tila ba nais ipagsigawan sa buong silid ang kaniyang kinaroroonan. Ang tunog ng pagyanig ng telepono laban sa kaniyang hita ay tila isang malakas na alarma sa gitna ng silid na walang ibang ingay kundi ang paghinga ng kaniyang kaaway. Tumingin si Doña Carmela sa direksyon ng kurtina. Ang kaniyang mga mata ay nanliit sa pagtataka. Sa sandaling iyon, ang buhay ni Magnolia ay tila nakabitin sa isang manipis na sinulid na anumang oras ay maaari nang maputol. Ang nakabibinging panginginig ng telepono sa loob ng bulsa ni Magnolia ay tila isang hatol na nagpapatigil sa kaniyang paghinga. Nanliit ang mga mata ni Doña Carmela. Ang kaniyang paningin ay nakapako sa makapal na velvet na kurtina kung saan nagtatago ang katotohanan. Ngunit sa isang pagkakataon ng hindi inaasahang swerte, ang malakas na tinig mula sa telebisyon sa sala, marahil ay itinaas ng katulong ang volume para sa paborito nitong palabas, ay pumuno sa buong palapag. Isang galit na singhalang kumawala sa bibig ng matanda habang naglalakad ito palabas ng silid upang pagalitan ng katulong. Hindi na nag-aksaya ng sandali si Magnolia. Mabilis siyang lumabas mula sa kanyang pagtatago at dahan-dahang tinahak ang hagdanan sa likod ng bahay. Ang kanyang puso ay tila isang ibon
na nais kumawala sa kanyang tadyang. Nakarating siya sa tanggapan ni Attorney Isidro na basang-basa ng pawis at nanginginig ang buong katawan. Nang ipakita niya ang mga larawan ng pekeng titulo, nakita niya ang pagbabago sa mukha ng abogado. Ang dating pag-aalinlangan ay napalitan ng isang matigas na determinasyon. Ito na ang kailangan natin, Magnolia. Hindi na nila maikakaila ang panggagaya sa pirma mo. Hawak na natin ang leeg nila. Ang wika ni Isidro habang ang kaniyang mga mata ay nanatiling nakatuon sa kaniyang kliyente. Napansin ni Isidro ang panginginig ng mga kamay ng babae. At sa isang pambihirang pagkakataon, nais niyang hawakan ng mga ito upang magbigay ng lakas, ngunit nanatili siyang propesyonal. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, naglakad si Magnolia patungo sa palengke upang bumili ng mga kailangan para sa hapunan. Ngunit ang kaniyang tuhod ay tila bibigay na sa tindi ng pagod at emosyon. Napaupo siya sa isang maliit na bangko sa tapat ng tindahan ng tela ni Manang Rosa, ang matandang babaeng matagal na niyang katuwang sa pagbili ng mga sinulid. Ang amoy ng sariwang tela at ang ingay ng paligid ay tila naging malayo sa kaniyang pandinig. Hindi nagtatanong si Manang Rosa. Kinuha nito ang isang basong mainit na taho at iniabot kay Magnolia. Dinala ni Magnolia ang baso sa kaniyang mga labi. Ang init ng baso ay nanuot sa kaniyang nalamig na palad at ang tamis ng arnibal ay tila isang haplos sa kaniyang sugatang kaluluwa. Sa bawat higop niya, ang kaniyang mga luha ay nagsimulang pumatak, dahan-dahang humahalo sa puting sago. Hindi ito ang luha ng kawalan ng pag-asa, kundi ang luha ng pagpapalaya sa lahat ng sakit na kaniyang kinimkim sa loob ng maraming taon. Alam mo, anak, ang mahinang wika ni Manang Rosa habang hinahaplos ang likod ni Magnolia, kahit gaano kaganda ang pagkakatahi sa isang damit. Kung ang ginamit na sinulid ay bulok at puno ng buhol, kailangan mo itong putulin upang makapagsimulang muli. Huwag kang matakot na bumitaw sa maling sinulid. Ang mga salitang iyon ay tila isang gamot na nagpatibay sa kaniyang loob. Pinunasan ni Magnolia ang kaniyang mga mata at tumayo ng may bagong lakas. Hindi niya alam na mula sa malayo, pinagmamasdan siya ni Isidro. Ang kaniyang mga mata ay puno ng hindi maipaliwanag na paghanga at pag-aalala. Kinuha ni Isidro ang kaniyang telepono at tumawag sa isang kasamahan sa korte. Ang kaniyang tinig ay puno ng awtoridad na tila ba ang hustisya ay malapit na sa mga kamay ng babaeng kaniyang pinoprotektahan. Nang makauwi si Magnolia, ang langit ay nagsisimula ng magkulay lila, isang hudyat ng pagtatapos ng araw, ngunit pagsisimula ng isang panibagong yugto. Sa pagpasok niya sa sala, bumungad sa kanya ang kaniyang asawa. Nakatayo si Alfonso sa gitna ng silid, may hawak na isang malaking kumpol ng mga pulang rosas na ang bango ay tila sumasakal sa hangin. Ang kanyang ngiti ay muling nakasuot. Ang mapanlinlang ng ngiti na dati ay nagpapaniwala kay Magnolia na siya ay minamahal. Happy anniversary of our housewarming, Magnolia. I realized I haven't been appreciative lately. Ang sabi ni Alfonso habang iniaabot ang mga bulaklak. Tinitigan ni Magnolia ang mga rosas. Ang kanilang kulay ay tila matingkad na dugo laban sa kanyang maputlang balat. Ang bawat talulot ay tila isang paalala ng bawat kasinungalingan na kanyang pinaniwalaan. Habang tinatanggap niya ang mga bulaklak, ang tanging tanong na nanatili sa kanyang isipan ay kung gaano pa katagal ang kailangang hintayin bago ang mga rosas na ito ay malanta. Kasabay ng tuluyang pagguho ng huwad na palasyo na itinayo ng lalaking nasa kanyang harapan. Ang mga bisig ni Alfonso na pumalibot sa baywang ni Magnolia ay tila mga tanikalang bakal na unti-unting sumasakal sa kaniyang hininga. Ramdam niya ang init ng hininga nito sa kaniyang leeg, isang pamilyar na sensasyon na dati ay nagpapakilig sa kanya, ngunit ngayon ay nagdudulot ng isang matinding pagnanais na sumigaw at tumakbo palayo. Isang manipis na gintong kwintas ang inilabas nito mula sa isang maliit na pelus na kahon. Ang kinang nito
ay tila nanunukso sa ilalim ng liwanag ng bumbilya. I'm so sorry, Magno. Alam kong naging malamig ako nitong mga nakaraang linggo. Masyado lang akong naging occupied sa office and some family matters. Bulong ni Alfonso habang maingat na isinasara ang kawit ng kwintas sa likod ng kaniyang leeg. Ang kaniyang boses ay malambot at puno ng pagsisisi, ang uri ng boses na nagparamdam kay Magnolia noong una na siya na ang pinakamapalad na babae sa mundo. Naramdaman ni Magnolia ang lamig ng metal sa kaniyang balat. Tila ba ito ay isang tali ng aso na sadyang inilagay upang siya ay manatili sa kaniyang pwesto. Isang mapait na ngiti ang kaniyang iginuhit sa kaniyang mga labi habang nakatingin sa kanilang refleksyon sa salamin. Nakikita niya ang kaniyang asawa, gwapo, maamo ang muka, at mukhang tapat. Ngunit sa likod ng mga matang iyon ay ang katotohanang kaniyang narinig sa pinto ng banyo. Ang kaniyang balat ay tila nagkaroon ng sariling isip, nanginginig at nandidiri sa bawat haplos ng mga daliring. Alam niyang humahaplos din sa kaniyang bayaw. Sa hapagkainan, ang lahat ay tila mga aktor sa isang dula-dulaan na sadyang itinanghal para sa kanya. Si Beatrice ay nakatingin sa kwintas ni Magnolia. Ang kaniyang mga mata ay puno ng lihim na tagumpay at pangungutya. Alam ni Magnolia kung bakit. Marahil ay mas mahal ang alahas na ibinigay ni Alfonso sa kaniyang kalaguyo kaysa sa pampalubag loob na ito na kinuha lamang sa isang ordinaryong tindahan. Magno, Alfonso and I were thinking, you deserve a break. Why don't you go on a trip? Kahit sa Tagaytay lang for a weekend. I'll take care of everything here sa house. Ani Doña Carmela, habang maingat na humihiwa ng kanyang karne. Ang kanyang tinig ay puno ng huwad na pag-aalala. Napakalinaw ng lahat para kay Magnolia. Ang bakasyon na kanilang inaalok ay hindi para sa kaniyang kapakanan, kundi para sa kanila. Nais nilang mailayo siya sa bahay upang malaya nilang matapos ang paglilipat ng titulo ng kaniyang ari-arian nang walang anumang sagabal. Ang pagmamahal na ipinapakita ni Alfonso at ang biglang kabaitan ni Doña Carmela ay isang lason na binalot sa matamis na asukal, isang bitag na naghihintay na kaniyang apakan. That sounds like a good idea, Mama. Ang sagot ni Magnolia, ang kaniyang tinig ay sapat na malakas upang hindi mahalata ang panginginig ng kaniyang kalooban. Kailangan ko nga marahil ng pahinga. Nang sumapit ang hating gabi at mahimbing na ang tulog ni Alfonso, ang tunog ng kaniyang malalim na paghinga ay nagsilbing musika ng pagtataksil sa loob ng silid. Dahan-dahang tinanggal ni Magnolia ang kwintas mula sa kaniyang leeg. Nararamdaman ng ginhawa sa bawat pulgada ng balat na muling nakahinga. Hinawakan niya ang alahas sa kaniyang palad, tinitigan ng kintab na sumisimbolo sa bawat kasinungalingan ng kanilang 11 taong pagsasama. Nang walang pag-aalinlangan, dinala niya ito sa tabi ng kaniyang dresser at ibinagsak sa loob ng basurahan. Ang tunog ng pagtama ng metal sa plastik ay tila isang huling hudyat ng kaniyang pagtalikod sa lalaking minsan niyang itinuring na kaniyang mundo. Tumayo siya sa tabi ng bintana, nakatingin sa kadiliman ng gabi, habang ang tanging tanong na nanatili sa kanyang isipan ay kung gaano pa katagal magagawa ni Alfonso na panatilihin ang kaniyang maskara bago tuluyang mahubad ang lahat ng kaniyang kasalanan sa harap ng katotohanang unti-unti nang lumalabas sa dilim. Ang sikat ng araw na tumatago sa bintana ng kusina ay tila isang mapanlinlang ng ngiti. Nagbibigay ng liwanag ngunit walang dalang init para sa pusong matagal nang nanlalamig. Sa umagang iyon, ang kumpiyansa ni Beatrice ay tila abot langit. Akala niya ay tuluyan na niyang napaikot ang lahat at ang kaniyang tagumpay ay ilang hakbang na lamang ang layo. Habang nagtitimpla siya ng kaniyang kape, hindi niya napansin na sa likod ng malaking refrigerator ay naroon si Magnolia, tahimik na nag-aayos ng mga kagamitang panlinis, tila isang anino na naging saksi sa kaniyang bawat kilos. Nayanig ang katahimikan ng kusina
Nang dahan-dahang tumunog ang telepono ni Beatrice. Sa isang mabilis na galaw ay sinagot niya ito. Ang kanyang tinig ay naging malambing na tila pulot-pukyutan, ngunit may dalang kamandag na sadyang nakamamatay. "Hello, Alfonso babe. Huwag ka nang mag-alala. Clueless pa rin ang asawa mo. She's busy with her rags as usual." Ani Beatrice na may kasamang mahinang tawa na tila kalansing ng mga barya. "Hurry up with the papers, okay? Excited na akong makitang lumayas siya rito. And by the way, thanks for the extra budget. Buti na lang at nakuha mo agad yung funds mula sa business ni Ramon. Hindi naman halata ng kuya mo na nabawasan ang puhunan niya. Masyado siyang tanga at abala sa pag-aalala." Sa likod ng kaniyang pinagtataguan, naramdaman ni Magnolia ang biglang paglamig ng kaniyang mga daliri. Ang kaniyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Bawat pintig ay tila isang mabigat na hampas ng martilyo sa kaniyang dibdib. Hindi lamang siya ang pinagtataksilan ni Alfonso. Maging ang sariling kapatid nito ay ninanakawan para lamang matustusan ang luho ng kaniyang kalaguyo. Ang kaniyang mga kamay ay nanginginig habang dahan-dahan niyang inilalabas ang kaniyang telepono. Sa pamamagitan ng isang maingat na pagpindot, sinimulan niyang i-record ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Beatrice. Ang bawat pangungusap ay tila isang matalas na pako na ibinabaon sa kaniyang alaala. Ngunit ang bawat pako ay nagsisilbi ring pundasyon ng kaniyang ganti. Nang matapos ang tawag at lumabas na si Beatrice ng kusina, dala ang kaniyang mapanuring ngiti. Naiwan si Magnolia na tila ba hiningahan ng buhay ang kaniyang buong pagkatao. Agad niyang ipinadala ang audio file kay Attorney Isidro. Ang pagpapadala ng mensahe ay tila isang pagpapakawala ng isang lihim na armas na matagal na niyang inihanda. Hindi nagtagal, naramdaman niya ang banayad na pagyanig ng kaniyang telepono sa kaniyang palad. Isang mensahe ang dumating mula kay Isidro. "Matapang ka, Magnolia. Ipinagmamalaki kita. Malapit na tayong matapos. Manatili kang matatag." Isang tipid na naitim na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Magnolia. Sa gitna ng lahat ng pambabastos at pang-aapi, ang mga simpleng salita ni Isidro ay tila isang mainit na kumot na bumabalot sa kaniyang sugatang dangal. Nadama niya ang isang kakaibang ginhawa, ang uri ng kilig na hindi nagmumula sa mababaw na romansa, kundi sa pagrespeto at pagkilala ng isang lalaking nakakakita sa kaniyang tunay na halaga. Sa loob ng kaniyang silid, habang ang kadiliman ay dahan-dahang lumalamon sa liwanag ng hapon, sinimulan ni Magnolia ang pag-iimpake. Kumuha siya ng isang maliit na vali at maingat na itinupi ang kaniyang iilang gamit. Bawat piraso ng damit ay tila isang alaala ng kaniyang pagtitiis na kaniyang ibinabaon sa loob ng maleta. Sa kailaliman ng kaniyang aparador, kinuha niya ang isang espesyal na kasuotan. Isang damit na kulay pula na tila nagbabagang uling, ang kulay ng pagsilang at ng matapang na pagbangon. Itinago niya ang vali sa ilalim ng kaniyang kama. Ang tunog ng pagdausdos nito sa sahig ay tila isang lihim na pangakong kaniyang tinutupad. Tumingin si Magnolia sa kaniyang refleksyon sa madilim na salamin. Hindi na ang mananahi na palaging nakayuko ang kaniyang nakikita, kundi isang babaeng handa nang sumabog ang galit sa paraang pinakamatalas at pinakamalamig. Bukas, bulong niya sa hangin, ang kaniyang tinig ay tila isang sumpa na hindi mababali. Bukas ang gabi ng hapunan ng pamilya. Bukas ang araw na inaasahan nilang makuha ang lahat sa kanya. Ngunit habang hinahaplos niya ang telang pula sa kaniyang mga daliri, tanging isang tanong ang nananatiling nakabitin sa kaniyang isipan. Handa na ba silang makita ang tunay na kulay ng babaeng akala nila ay habambuhay na mananatiling kulay abo sa kanilang paningin? Ang hapagkainan ng pamilya Reyes ay napapalamutian ng pinakamahuhusay na telang lino at mga kagamitang pilak na kumikinang sa ilalim ng dambuhalang chandelier. Ang bango ng nilutong litson at sari-saring putahe ay pumupuno sa silid, isang halimuyak ng kasaganaan na tila sadyang ginawa upang itago ang baho ng kabulukan
sa loob ng mansyong yon. Sa kabisera ay nakaupo si Doña Carmela. Ang kanyang mukha ay puno ng isang mapanganib na katuwaan, tila isang reynang naghihintay na malubos ang kanyang kapangyarihan. Sa isang sulok, si Ramon ay tahimik na sumisimsim ng kanyang alak. Ang kanyang mga mata ay malalim at bakas, ang bigat ng mga problemang hindi niya maunawaan. Sa tabi naman ni Alfonso ay nakaupo si Beatriz, suot ang isang mamahaling bestido na tila ba siya ang tunay na may-ari ng tahanang iyon. Ang kanyang mga tawa ay malamyos, ngunit may dalang talas na tila humihiwa sa hangin. Nayanig ang lahat ng dahan-dahang bumaba sa hagdanan si Magnolia. Hindi na siya ang babaeng nakasuot ng kupas na duster at palaging may bahid ng uling sa mukha. Ngayong gabi, suot niya ang isang bestidong kulay pula na tila nagbabagang uling sa gitna ng kadiliman. Ang kanyang buhok ay malayang nakalaga sa kanyang balikat at ang kanyang boses nang bumati siya ay walang bakas ng panginginig. Ang katahimikan ay biglang lumaganap sa buong silid. Tila ba ang bawat hininga ng mga naroon ay napatid sa gulat at pagtataka? Naupo si Magnolia ng may dignidad na hindi nila kailanman nakita sa kanya. Habang kumakain, ang tanging maririnig ay ang banayad na pagtama ng mga kutsara at tinidor sa mga porselanang plato, isang tunog na tila nagbibigay ng babala sa darating na bagyo. Pagkatapos ng ilang sandali, tumayo si Doña Carmela at inilabas ang isang puting sobre mula sa kaniyang tabi. Magno, bago tayo matapos, mayroon tayong kailangang ayusin. Ang simula ng matanda, ang kaniyang tinig ay puno ng huwad na tamis. Dahil sa mga krisis na pinagdadaanan natin, na pagkasunduan ng pamilya na mas mabuting isalin mo na ang lahat ng karapatan sa bahay na ito kay Alfonso. Para na rin ito sa proteksyon nyo, para hindi ito makuha ng mga creditors ni Ramon. Magnolia, pipirma ka rito para sa ikabubuti nating lahat. Isipin mo ang utang na loob mo sa amin. Inilapag ni Alfonso ang isang mamahaling pluma sa ibabaw ng dokumento. Ang kaniyang mga mata ay nanunuri at naghihintay. Tinitigan ni Magnolia ang papel. Nakita niya ang bawat titik ng kaniyang pangalan na tila mga tanikalang nais muling pumulupot sa kaniyang leeg. Nadama niya ang bigat ng katahimikan sa loob ng silid. Ang bawat mata ay nakatitig sa kanya. Naghihintay ng kaniyang karaniwang pagsunod. Kinuha ni Magnolia ang kaniyang baso ng tubig at dahan-dahang uminom. Tila ninanamnam ang bawat patak na dumadaloy sa kaniyang lalamunan. Ang katahimikan ay tumagal ng tila walang hanggang sa ang bawat pintig ng kaniyang puso ay naramdaman niya sa kaniyang mga daliri. Inilapag niya ang baso ng walang ingay at tumingin ng diretso sa mga mata ni Doña Carmela. Hindi ako pipirma. Ang ranrot niyang sagot. Ang kaniyang tinig ay hindi sumisigaw, ngunit ito ay may dalang awtoridad na tila nagpatigil sa takbo ng oras. Kailanman ay hindi ko ibibigay ang pinagpaguran ko sa mga taong ang tanging alam gawin ay magnakaw sa dilim. Ang mukha ni Doña Carmela ay biglang nagbago. Ang kanyang mga labi ay nanginig sa galit at ang kanyang mga mata ay tila nais pumatay. Ngunit bago pa man makapagsalita ang matanda o makakilos si Alfonso, isang malakas na tunog ng kampana ang umalingaw-ngaw mula sa labas ng kanilang pintuan. Ang tunog na yon ay tila isang hudyat ng katarungan na naghihintay sa labas. Tumingin si Magnolia sa pintuan, ang kaniyang mga mata ay puno ng isang lihim na tagumpay na tila ba alam na niya kung sino ang nasa kabilang panig. Kung ang hapunan na ito ay itinuturing nilang huling yugto ng kaniyang pagiging biktima, sino ang mag-aakalang ito pala ang simula ng kanilang sariling pagbagsak sa impyernong sila mismo ang lumikha? Ang pintuan ng mansyon ay dahan-dahang bumukas. Inilalantad ang anyo ng isang lalaking hindi nila inaasahan sa gitna ng kanilang marangyang hapunan. Si Attorney Isidro Velasco ay pumasok ng may seryosong mukha. Suot ang kaniyang itim na Amerikana at bitbit ang isang itim na bag na tila naglalaman ng lahat ng lihim ng pamilya Reyes. Ang kaniyang bawat yabag
Sa makintab na sahig ay tila mga hatol na nagpapatahimik sa ingay ng kapaligiran. Tumayo si Doña Carmela. Ang kanyang mukha ay namula sa galit at ang kanyang mga mata ay tila nais sumabog sa tindi ng pagkabigla. Sino ang nagpapasok sa estrangherong yan sa bahay ko? Maria, bakit mo hinayaang pumasok ang kung sino-sino sa gitna ng pagkain namin? Ang sigaw ng matanda. Ang kaniyang tinig ay nanginginig sa labis na pambabastos na kanyang naramdaman. Dahan-dahang tumayo si Magnolia mula sa kanyang kinauupuan. Hindi siya natinag sa galit ng kanyang biyenan. Sa halip, tumayo siya sa tabi ni Isidro. Ang kanyang likod ay tuwid at ang kanyang paningin ay matalas. Abogado ko siya, Mama. At bago niyo itanong kung bakit siya narito, hayaan niyong itama ko ang inyong sinabi. Ang rainrot niyang pahayag. Hindi ito bahay niyo. Bahay ko ito. At lahat ng narito ay bunga ng aking paghihirap na sadyang nais ninyong nakawin. Inilapag ni Isidro ang makapal na folder sa ibabaw ng mesa sa tapat mismo ni na Alfonso at Beatriz. Ang tunog ng pagtama ng folder sa kahoy ay tila isang hudyat ng pagsisimula ng digmaan. Kinuha ni Magnolia ang mga dokumento mula sa loob, mga kopya ng bank statements at mga orihinal na resibo na kaniyang itinago ng buong ingat. Nang walang pag-aalinlangan, ibinato niya ang mga ito sa tapat ni Alfonso. Ang mga papel ay dahan-dahang kumalat sa ibabaw ng mesa, tila mga puting bandila ng pagsuko para sa kaniyang asawa. Tingnan mo yan, Alfonso, ang malamig na wika ni Magnolia. Ang kaniyang tinig ay puno ng hinagpis na naging lakas. Inakala mo ba talaga na mananahimik lang ako habang ninanakaw niyo ang pinagpaguran ko? Inakala niyo ba na dahil mananahilang ako, ay wala na akong kakayahang makakita ng inyong mga kabulukan? Bawat sentimong ibinayad ko rito, bawat oras na tiniis ko ang inyong pang-aalipusta, ay nakatala sa mga papel na yan. Nanigas si Alfonso sa kaniyang kinauupuan. Ang kaniyang mukha ay nawalan ng kulay. Tila ba ang lahat ng dugo sa kaniyang katawan ay biglang natuyo. Si Beatriz ay hindi makatingin ng diretso. Ang kaniyang mga kamay ay nanginginig sa ilalim ng mesa habang pilit na itinatago ang kaniyang kaba. Ang katahimikan sa loob ng silid ay tila isang mabigat na kumot na sumasakal sa bawat isa sa kanila. Maliban kay Magnolia, na ngayon ay malayang humihinga. Lumingon si Magnolia kay Alfonso. Ang kaniyang mga mata ay puno ng isang uri ng pait na hindi na kayang lunurin ng anumang luha. Huwag mo akong hawakan, Alfonso. Ang babala niya ng tangkain ng asawa na tumayo at lumapit sa kanya. Huwag mong dungisan ang huling pagkakataon na igagalang kita bilang asawa. Dahil pagkatapos ng gabing ito, wala nang matitira sa'yo, kundi ang abo ng inyong mga kasalanan. At tandaan nyo, may mas malaki pa akong ibubunyag na kailanman ay hindi nyo inakalang hawak ko. Ang mga salitang yon ay tila isang sumpa na lumutang sa hangin, nagiiwan ng isang malaking katanungan na tila isang patalim na nakatutok sa leeg ng pamilya Reyes. Hanggang saan ang kayang gawin ng isang babaeng matagal na nilang inakala na walang tinig, ngayong hawak na niya ang susi ng kanilang tuluyang pagbagsak? Ang katahimikan sa loob ng dining room ay tila isang nagbabagang bakal na nagpapainit sa paligid, siksik sa tensyong malapit ng sumabog. Dahan-dahang lumingon si Magnolia kay Ramon. Ang kaniyang anhin-anhin na boses ay nagdala ng isang uri ng pighati na tila nanunuot sa buto. Inilabas niya ang kanyang telepono at inilapag ito sa gitna ng mesa, sa tapat mismo ni Ramon na hanggang ngayon ay nakatingin lamang sa kawalan, tila hindi pa rin lubos na maunawaan ang nagaganap na gulo. Kuya Ramon, buksan mo yan. Tingnan at pakinggan mo kung ano ang ginagawa ng asawa mo at ng sarili mong kapatid sa likod mo. Ang ranrot na wika ni Magnolia. Ang kaniyang boses ay kalmado, ngunit ang bawat salita ay tila isang matalim na pako na ibinabaon sa puso ng pamilya Reyes. Pinindot ni Magnolia ang button sa kaniyang screen at sa isang sandali
Ang buong silid ay napuno ng boses ni na Beatriz at Alfonso mula sa isang lihim na pagtatagpo. Ang malamyos na tawa ni Beatriz at ang mga mapanirang salita ni Alfonso tungkol sa pagkuha ng pera mula sa negosyo ni Ramon ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng mansyon. Ang mukha ni Ramon ay unti-unting nagbago. Mula sa pagkalito ay naging isang matinding pamumula ng galit at pait. Ang kaniyang mga kamay na nakapatong sa mesa ay nagsimulang manginig nang marinig niya ang pagkumpirma ng kanyang asawa tungkol sa paglipat ng pondo na dapat sana ay para sa kanyang puhunan. Isang malakas na hampas ng kanyang palad sa ibabaw ng mesa ang nagpatalsik sa ilang kagamitang pilak. Ngunit ang tunog na yon ay natabunan ng kanyang gapi na hininga. Tumayo si Ramon. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin kay Beatriz na ngayon ay nakaluhod na sa sahig, umiiyak at nagsusumamo ng walang anumang dignidad. Tampalasan, mga walang utang na loob. Ang gapi na sigaw ni Ramon. Ang kaniyang tinig ay puno ng hinagpis ng isang lalaking na lamang. Ang kaniyang buong buhay ay itinayo sa isang pundasyon ng kasinungalingan. Nilapitan niya si Alfonso at sa isang mabilis na galaw ng kaniyang braso, nadama ni Alfonso ang bigat ng galit ng kaniyang kapatid sa kaniyang pisngi. Dahilan upang siya ay mapasandal sa pader. Si Beatriz ay patuloy sa kaniyang pagatungal. Ang kaniyang mga kamay ay nakayakap sa binti ni Ramon, ngunit buong lupit itong iwinaksi ng kaniyang asawa. Sa gitna ng kaguluhang ito, si Doña Carmela ay tila isang lantang gulay na napasandal sa kaniyang upuan. Ang kaniyang mga kamay ay nakahawak sa kaniyang dibdib, pilit na humihinga, habang pinagmamasdan ang pagguho ng kaniyang pinakamamahal na imahen ng isang perpektong pamilya. Sinubukan niyang tawagin ang katulong upang humingi ng tulong o tumawag ng pulis, ngunit walang sinuman ang nakarinig sa kaniyang mahinang pagdaing. Ang lahat ng kaniyang kapangyarihan ay naglaho ng parang bula sa harap ng katotohanang kaniyang pilit na itinago. Binalikan ni Magnolia ang kaniyang kinauupuan at kinuha ang kaniyang vali na kaniyang inihanda ng maaga. Hindi na siya lumuha, wala nang natitirang sakit na kailangang ilabas. Ang kaniyang muka ay tila isang payapang lawa matapos ang isang malakas na bagyo. Tumingin siya sa dambuhalang chandelier na nagbibigay ng liwanag sa lahat ng kasalanang nagaganap sa ibaba nito. At pagkatapos ay tumalikod siya. Bawat hakbang ni Magnolia patungo sa pintuan ay tila isang pagtanggal ng mabibigat na kadena na pumigil sa kaniya sa loob ng maraming taon. Paglabas niya sa gate ng mansyon, ang sariwang hangin ng gabi ay humalik sa kanyang mukha. Isang yakap na tila nagsasabing siya ay malaya na. Hindi siya lumingon sa likod. Sa halip ay tumingala siya sa kalangitan na puno ng bituin. Ang bawat paghinga niya ay naging malalim at payapa. Isang pakiramdam na matagal na niyang kinalimutan. Ngunit sa gitna ng katahimikan ng kalsada sa labas, isang pamilyar na tunog ng mabilis na pagtakbo ng sasakyan ang papalapit sa kaniyang kinaroroonan. Ang mga ilaw nito ay tila nagnanais na bulagin siya sa kaniyang bagong mahanap na kalayaan. Isang katanungan ang muling nabuo sa kaniyang isipan habang nakatayo siya sa gitna ng kalsada. Ang paglaya ba sa isang impyerno ay nangangahulugan na tapos na ang lahat o ito pa lamang ang simula ng isang mas malaking pagsubok na naghihintay sa dilim. Ang bawat hibla ng buhay na tinahi sa kasinungalingan ay unti-unti nang nagkakaluray-luray, tila isang lumang tela na hindi na kayang itago ang mga butas ng katotohanan. Lumipas ang ilang linggo matapos ang madamdaming hapunan sa mansyon, at ang mundo ng pamilya Reyes ay tuluyan ng naging abo. Ang marangyang gate na dati ay simbolo ng kanilang kapangyarihan ay mayroon na ngayong nakadikit na puting papel mula sa korte. Isang utos ng niebe na nagpapatigil sa bawat karapatang inaakala nilang sa kanila. Si Alfonso ay kasalukuyang nasa likod ng mga rehas, naghihintay ng kanyang hatol para sa kasong estafa at falsification of public documents. Ang kaniyang mga mamahaling polo ay napalitan ng kulay kahel na uniforme, isang kulay
na tila sumasalamin sa apoy ng kaniyang sariling mga kasalanan. Sa kabilang banda, si Beatrice ay tuluyan ng pinalayas ni Ramon nang walang dalang kahit isang sentimo. Ang kaniyang mga pangarap na maging reyna ng mansyon ay naglaho at siya ay napilitang bumalik sa kanilang lalawigan, bitbit ang kahihiyang kailanman ay hindi na mabubura ng anumang pabango. Ang pinakamasakit na bahagi ng karma ay dumating para kay Doña Carmela. Ang matandang babae na palaging nakatingala sa langit ay ngayon ay nakayuko sa gilid ng kalsada, tinitingnan ang kanyang dating tahanan na selyado na. Ang mga kapitbahay na dati ay yumuyuko sa kanya ay ngayon ay nagbubulungan. Ang kanilang mga mata ay puno ng pangungutya. Ang bismis o chismis na dati ay ginagamit ni Carmela upang kontrolin ang iba ay ngayon ay naging isang dambuhalang alon na lumulunod sa kanyang huling piraso ng dignidad. Ang kaniyang utang na loob na palaging sinusumbat ay naging isang malaking utang sa batas na kailanman ay hindi niya mababayaran. Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa gitna ng tahimik na umaga, isang bagong tindahan ang marahang nagbukas ng mga pinto nito. Pahina ni Magno ang nakaukit sa isang maayos na kahoy na karatula na nakasabit sa labas. Pagpasok sa loob, sumalubong ang amoy ng bagong tela at sariwang bulaklak. Maingat na nakaayos ang bawat kagamitan na para bang bawat isa ay may sariling kwento. Sa gitna ng tindahan, nakapwesto ang kanyang lumang makina, ang tahimik na saksi sa mga gabing puno ng pagsusumikap. At ngayon, saksi rin sa kanyang bagong simula. Naroon si Magnolia. Ang kanyang mukha ay maaliwalas at ang kanyang mga mata ay may taglay na ningning na hindi kayang tapatan ng anumang hiyas. Hindi na siya ang babaeng palaging nakayuko. Ngayon, ang kanyang bawat kilos ay puno ng tiwala sa sarili. Habang maingat siyang gumugupit ng tela, pumasok si Manang Rosa, dala ang isang maliit na tsapa ng kimtien, ang halamang pampaswerte na kaniyang ibinibigay bilang tanda ng bagong simula. Para sa bagong yugto ng buhay mo, anak. Ang malambot na wika ni Manang Rosa habang inilalapag ang halaman sa gilid ng bintana. Ang sikat ng araw ay tumama sa dahon nito, tila nagbibigay ng basbas sa bawat pangarap ni Magnolia. Salamat po, Manang. Pakiramdam ko po ay ngayon pa lang ako tunay na humihinga. Ang sagot ni Magnolia, ang kanyang boses ay puno ng kapayapaan. Sa kabilang dako ng kalsada, lumatag ang isang mahabang anino. Isang lalaking tiyupi, madungis, at may mga matang puno ng pagsisisi ang nakatayo sa madilim na sulok. Si Alfonso, na pansamantalang nakalaya sa pamamagitan ng piyansa habang hinihintay ang pinal na desisyon ng korte, ay nakatingin sa loob ng tindahan. Pinagmamasdan niya ang kanyang asawa, ang asawang inakala niyang mananatiling alipin ng kaniyang mga kasinungalingan. Nakikita niya ang kagandahan ni Magnolia na hindi niya kailanman pinahalagahan nung nasa kanya pa ito. Isang matinding inggit at sakit ang gumuhit sa puso ni Alfonso habang nakikita niyang may kinuha si Magnolia na isang tasa ng tsaa mula sa kamay ng isang lalaki, si Attorney Isidro. Ang simpleng pagdampi ng kanilang mga daliri at ang palitan ng mga ngiti ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa kaniyang pagkatao. Alam ni Alfonso na wala na siyang puwang sa mundong yon, ngunit sa kaniyang kawalan ng pag-asa, isang mapanganib na desisyon ang nagsimulang mabuo sa kaniyang isipan habang dahan-dahan siyang humahakbang patungo sa pintuan ng tindahan. Bit-bit ang huling hininga ng kanyang pagiging makasarili. Ang hapon ay dahan-dahang lumulubog, nagiiwan ng mahahabang anino sa loob ng tindahang pahina ni Magno. Ang bawat ikot ng kaniyang makina ay tila isang himig ng paglaya, isang ritmo na nagpapatunay na ang bawat tahi ay muling bumubuo sa kaniyang nadurog na pagkatao. Ang amoy ng bagong telang lino at ang init ng sikat ng araw na tumatagos sa bintana ay nagbibigay kay Magnolia ng isang uri ng kapayapaan
na hindi niya kailanman naramdaman sa loob ng maraming taon. Ngunit ang katahimikang ito ay nabasag ng dahan-dahang bumukas ang pintuan ng tindahan. Isang anino ang lumatag sa sahig at sa pag-angat ng kaniyang tingin, bumungad sa kanya ang isang lalaking tila kinuha mula sa isang madilim na bahagi ng kanyang nakaraan. Si Alfonso ay nakatayo roon, ngunit hindi na ito ang mapagmataas na lalaking suot ang kanyang mamahaling Amerikana. Ang kanyang buhok ay magulo, ang kanyang mukha ay tiyupi at may mga matang puno ng puyat at pagsisisi. Ang kanyang mga balikat na dati ay tuwid ay ngayon ay nakasaklay sa bigat ng kanyang sariling mga pagkakamali. Dahan-dahang lumapit si Alfonso. Ang kanyang bawat hakbang ay tila isang paghingi ng tawad sa sahig na kanyang nilalakaran. Nang makarating siya sa harap ng mesa ni Magnolia, bigla siyang lumuhod. Ang kanyang mga tuhod ay tumama sa matigas na kahoy ng may kabigatan. Nagsimulang umagos ang kanyang mga luha. Dahan-dahang bumabasa sa kanyang maruming pisngi, habang ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Napilit inaabot ang laylayan ng damit ni Magnolia. "Magno, please, patawarin mo ako. Nagkamali ako. Nabigla lang ako sa mga pangaral ni Mama at sa mga sulsol ni Beatrice. Sila ang nagtulak sa akin sa lahat ng ito." Ang gapi at paos na pagsusumamo ni Alfonso. "Nawala na ang lahat sa akin, Magno. Ang bahay, ang dangal ko, pati ang pamilya ko. Please, let's start over. I'll make it up to you. Ipapangako ko, babawi ako." Itinigil ni Magnolia ang kaniyang makina. Ang biglang katahimikan sa loob ng tindahan ay tila naging isang malawak na espasyo sa pagitan nilang dalawa. Tinitigan niya ang lalaking nasa kaniyang paanan. Wala siyang naramdamang galit, wala ring puot na nagnanais sumabog. Ang kaniyang nararamdaman ay isang malalim at malamig na kawalan, isang hininga ng hangin na wala nang dalang anumang init. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang damit mula sa pagkakahawak ni Alfonso, isang kilos na tila pagputol sa huling hibla ng kanilang nakaraan. "Tumayo ka, Alfonso." Ang renrot na wika ni Magnolia. Ang kanyang boses ay kalmado, walang panginginig, at puno ng isang awtoridad na nagmula sa kanyang muling nahanap na halaga. "Hindi mo ako pinagtaksilan sa banyo noong gabing iyon. Hindi mo rin ako pinagtaksilan noong nalaman kong ninanakawan mo si Kuya Ramon. Pinagtaksilan mo ako noong inisip mong magiging bulag at pipi ako habang buhay sa ilalim ng inyong mga kamay. Pinagtaksilan mo ako nung inisip mong sapat na ang ilang bulaklak at kwintas para burahin ang bawat gabing pinaiyak mo ako sa pagtatrabaho para sa bahay na nais niyo palang itago sa akin." Tumitig si Magnolia sa mga mata ni Alfonso at sa unang pagkakataon, nakita ng lalaki ang isang babaeng hindi na niya kayang abutin. "Ang kapatawaran ay ibinigay ko na sa aking sarili noong araw na lumabas ako sa gate ng mansyon niyo. Pero ang pagbabalik, Alfonso, ang tela na sadyang ginupit-gupit at sinira ay hindi na kailanman maibabalik sa kanyang orihinal na anyo. Gaano man kahusay ang mananahi. Tapos na tayo." Nagsenya si Magnolia sa gwardya ng gusali na dahan-dahang lumapit upang alalayan si Alfonso palabas. Hindi na muling tumingin si Magnolia sa likod nang mailabas na ang lalaking minsan niyang minahal ng higit pa sa kanyang sarili. Ipinagpatuloy niya ang kanyang gawain. Ang tunog ng makina ay muling naging maaliwalas na musika sa kanyang pandinig. Maya-maya pa, ang tunog ng dahan-dahang pagbubukas ng pinto ay muling narinig. Ngunit sa pagkakataong ito, ang amoy ng mainit na barako ang naunang pumasok sa silid. Si Attorney Isidro ay naglakad patungo sa kanya. May daladalang 2 tasa ng kape. Hindi ito nagsalita. Sa halip ay inilapag lamang ang 1 tasa sa gilid ng kaniyang mesa. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo at sa simpleng palitan ng tingin na iyon, nadama ni Magnolia ang isang uri ng kilig na hindi nakakabigla. Isang banayad at matatag na init na nagmumula sa respeto at tunay na paghanga. "Kailangan mo ito," ang nakangiting wika ni Isidro
habang ang kaniyang boses ay tila isang malambot na haplos sa pagod na diwa ni Magnolia. Bahagyang dumampi ang kaniyang daliri sa kamay ni Magnolia nang tanggapin nito ang tasa, isang maliit na ugnayan na nagdulot ng isang matamis na kislap sa gitna ng kanilang katahimikan. Tumingin si Magnolia sa labas ng bintana habang humihigop ng mainit na kape. Ang langit ay puno na ng mga bituin, tila mga diamanteng isinabog sa itim na tela ng gabi. Wala na ang gabi ng pighati. Ang tanging natitira ay ang malalim na hininga ng isang babaeng sa wakas ay natutong tahiin ang kanyang sariling kaligayahan, isang tahi na hindi na kailanman malalagot ng anumang bagyo ng nakaraan. Ang bawat paglubog at pagsikat ng araw ay tila isang banayad na haplos ng panahon na naghihilom sa mga sugat na inakala ni Magnolia ay habambuhay nang magkakalat ng lason sa kaniyang pagkatao. Lilipas ang isang buong taon at ang pahina ni Magno ay hindi na lamang isang maliit na tindahan sa sulok ng lungsod. Ito ay naging isang kanlungan ng sining kung saan ang bawat tahi ay may dalang kwento ng katatagan, ang amoy ng sariwang kape at ang tekstura ng mga mamahaling telang seda ang bumabalot sa kaniyang bawat umaga, malayo sa amoy ng alikabok at panunumbat na kaniyang kinalakihan sa mansyon ng mga Reyes. Ang dating dambuhalang bahay na itinayo ni Magnolia sa pamamagitan ng kaniyang mga luha ay nanatiling selyado, isang monumento ng kasakiman na unti-unting nilalamon ng mga ligaw na damo. Si Alfonso ay patuloy na nagbabayad sa loob ng kalsada. Ang kaniyang mga sulat na puno ng huwad na pagsisisi ay hindi kailanman binuksan ni Magnolia. Sa halip ay hinahayaan lamang itong mabulok sa ilalim ng kaniyang basurahan. Si Beatriz ay balita sa kalsada na namumuhay sa matinding kahirapan sa malayo, habang si Doña Carmela ay mag-isang tumatanda sa isang maliit na paupahang kwarto, nilalamon ng kaniyang sariling kapaitan at ng nakabibinging katahimikan ng kawalan ng utang na loob mula sa sinuman. Sa loob ng kaniyang bagong tahanan, isang maliit ngunit maaliwalas na apartment na puno ng liwanag, nakaupo si Magnolia sa harap ng kaniyang lumang makina. Hindi na siya nagmamadali. Hindi na siya natatakot na magkamali. Ang bawat pagtapak niya sa pedal ay tila isang malalim na paghinga ng kalayaan. Sa kaniyang tabi, isang florera ng sariwang bulaklak ang palaging naroon. Dala ni Attorney Isidro sa bawat pagbisita nito. Pumasok si Isidro sa kaniyang silid-gawaan. Ang kaniyang mga hakbang ay banayad at puno ng paggalang sa espasyo ng babaeng kaniyang hinahangaan. Walang mabulaklak na salita, walang maugong na pangako. Inilapag lamang niya ang isang maliit na kahon ng kaniyang paboritong kakanin sa tabi ni Magnolia. "Gabi na, Magnolia. Baka kailangan mo nang magpahinga." Ang malambot na wika ni Isidro, ang kaniyang tinig, ay may dalang init na tila isang kumot sa gitna ng malamig na gabi. Tumingin si Magnolia sa kaniya at ngumiti. Isang ngiti na hindi na itinatago ang anumang sakit. Inabot ni Isidro ang kaniyang kamay, at sa pagkakataong ito, hindi binawi ni Magnolia ang kaniyang mga daliri. Hinayaan niyang maglapat ang kanilang mga palad. Nararamdaman ang mga kalyo at pilat na ngayon ay simbolo na ng kaniyang tagumpay. Isang banayad na kilig ang gumapang sa kaniyang puso, hindi ang uri na nakakalunod, kundi ang uri na nagbibigay ng katiyakan na siya ay sapat, siya ay mahalaga, at siya ay ligtas. "Salamat, Isidro. Salamat sa pananatili," bulong ni Magnolia. "Lagi, Magnolia, hanggang sa matapos ang bawat pahina ng kwento mo, narito lang ako." Ang tugon ng lalaki habang dahan-dahan nilang pinagmamasdan ang buwan sa labas ng bintana. Ang tunay na halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa kung gaano karaming sakit ang kaya niyang tiisin para sa isang pamilyang hindi siya kinikilala. Ang katarungan ay hindi lamang matatagpuan sa loob ng korte, kundi sa bawat sandali na pinipili nating mahalin ang ating sarili matapos ang mahabang panahon ng paglimot. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan
ng pagbabalik sa madilim na nakaraan, kundi ang pagpili na maglakad patungo sa liwanag nang walang bitbit na anumang kadena. Tumingala si Magnolia sa kalangitan, ang kanyang puso ay payapa at ang kanyang diwa ay malaya. Sa wakas, ang bawat tahi ng kanyang buhay ay maayos na, matibay at handang humarap sa anumang bukas. Wala ng utang na loob na kailangang bayaran dahil ang kanyang buhay ay sa kanya na muli, buo, dalisay at punong-puno ng pag-asa.